Andiyan na naman ang mga inutil na sipsip. Napakakupad, tapos ang tamad pa. Walang kwenta. Bakit ba nandito pa yan? Nararapat lang sa mga hampas lupang yan sa basurahan. Simula ngayon, kayo na ang magiging katulong sa mansyon na ito. Kailangan sumunod kayo sa lahat na ipag-uutos ng mga amon natin. Kung hindi, mawawalan kayo ng trabaho. Saad ng headmaid ng mansyon. Tumango naman ang maglola. Ang matandang si Imelda at ang apo niyang si Elisa ay pumasok bilang katulong sa isang mayamang negosyante. Mahirap na kasi ang buhay nila sa probinsya, kaya't napagpasyahan nilang pumasok na lang bilang katulong. Para kahit papano, ay may pera silang maipapadala sa pamilya nila sa probinsya. Puro gulay lang kasi ang nakakain nila at minsan ay hindi pa sila nakakakain. Pahirapan din kung may sakit ang kamag-anak dahil walang malapit na ospital sa kanila at konti lang din ang may klinika. Strikto ang amo nating mga negosyante pati ang mga anak niya. Kailangan sumunod agad kayo sa mga utos nila. Kahit anong ipag-utos nila sa inyo, kailangan nyo agad sundin. At kapag oras ng trabaho, trabaho lang ang gagawin. Bawal kumain o magpahinga. May oras kayo para gawin yon. Ayaw na sir ng mga tatamad-tamad. Kailangan laging malinis ang mansyon. Dapat walang makikitang alikabok sa anumang sulok ng mansyon. Kada buwan ang sweldo nyo. Bawal bumali. Naiintindihan nyo ba? Striktong saad ng headmaid. Tumango naman ang dalawa. Sige na, ngayon na magsisimula ang trabaho nyo. May mga nakatoka ng trabaho sa inyo. Kumilos na kayo. Utos nito. Kinuha naman ng dalawa ang mga gamit panglinis at nagsimula ng magtrabaho. Lola, magiging maayos ba tayo dito? Mukhang masusungit yung mga tao dito eh. Nangangambang saad ni Elisa. Huwag ka nang mag-alala, apo. Magiging maayos ang lahat. Pasensya na kung kailangan mo na magtrabaho, imbes na mag-aral ka lang. Malungkot na sabi ng kanyang lola. Huwag po kayong malungkot, lola. Desisyon ko naman po ito. Gusto ko pong makatulong sa pamilya natin. Sawa na po ako makita silang nahihirapan. Kaya masaya na po ako na tutulungan ko sila. Sagot naman ni Elisa. Napakabait pa talaga, apo. Kaya ikaw ang pinakapaborito kong apo eh. Saad ng lola ni Elisa. Naku lola, magagalit yung mga kapatid ko kapag narinig nila yan. Biro ni Elisa. Natawa naman ang lola niya. Kayong dalawa, anong pinagchichismisan nyo dyan? Bakit ayaw nyo pang magtrabaho? Tatamad-tamad kayo ha? Gusto nyo mawalan ng trabaho? Nagulat naman ang dalawa nang may sumigaw sa kanila. Nang tingnan nila yon, ay isa din ito ang katulong. Lumapit ito sa kanila at biglang hinampas si Elisa. Nalaki ang mga mata ng matanda. Bakit mo ginawa yun? Galit na tanong nito. Ayan ang parusa sa mga katulong na tatamad-tamad. Magpasalamat ka nga at matanda ka, kaya hindi na kita sinaktan. Magpasalamat kayo na ako ang nakakita sa inyo. Kung iba yun, siguradong tanggal na kayo sa trabaho. Magtrabaho na kayo kung ayaw niyo pang matanggal sa trabaho. Sigaw nito at iniwan na sila. Ayos ka lang ba, apo? Nag-aalalang tanong ng lola ni Elisa. Tumango naman si Elisa. Ayos lang po ako, lola. Sige po, magtrabaho na po tayo. Mamaya na lang po tayo mag-usap. O sige, mauuna na ako. Mukhang malayo pa kasi nakatoka sa akin. Good luck, apo. Ngumiti na lang si Elisa. Nagsimula nang magtrabaho si Elisa. May mga kasama din silang mga katulong na nagtatrabaho rin. Sa kalagitnaan ng pagtatrabaho ni Elisa, ay nagtaka siya nang biglang tumigil na sa paglilinis ang mga kasama niya kahit oras pa ng trabaho. Saan kayo pupunta? Tanong ni Elisa. Wala kang paki. Masungit na saad ng mga ito at inirapan siya. Kumunot naman ang noo ni Elisa. Hindi pa tapos yung trabaho nyo.
Hindi niyo pwedeng basta nalang iwan yung mga to. Tinaasa naman siya nito ng kilay. Huwag kang mangialam dito. Gusto mo ba ng gulo? Ang bago-bago mo pa lang dito, ang dami mong alam. Kilalanin mo ang binabangga mo. Umunda ka sa amin kapag nagsumbong ka. Pagbabanta nito. Tama lang na isumbong ko kayo dahil hindi patas sa mga nagtatrabaho ng mabuti ang ginagawa nyo. Naging katulong pa kayo kung tamad rin lang din pala kayo. Ikinainis ito ng ibang mga katulong sa kanya. Ikaw, masyado kang pakialamera. Gusto mo ba talaga ng gulo? Sige, yun ang palang gusto mo eh. Itong bagay sa'yo. Galit na sigaw nito at sinabunutan si Elisa. Ano, kaya mo ba kami? Gustong isumbong para sumipsip sa mga amo natin? Asa ka na lang. Dahil kahit anong gawin mo, wala silang pake, lalo na sa mga probinsyanang katulad mo. Galit na sigaw nito at ninugod pa ang mukha niya sa sahig na tila ba isa siyang basahan. Pinalibutan pa siya ng mga katulong at pinagtulungan siya. Sinabunutan at pinagtatadyakan siya ng mga ito. Pumutok pa nga ang mga labi niya dahil sa ginawang pagngudngod sa kanya. Habang si Elisa naman ay sinubukang lumaban, ngunit talo siya dahil marami ang mga ito at mag-isa lamang siya. Itiko mo yung bibig mo, kung hindi, hindi lang yun ang mangyayari sa'yo. Pagbabanta ng mga ito kay Elisa. Gulong-gulo naman ang buhok ni Elisa at ang dumi na rin ang uniformeng suot niya. Anong kahuluhan ito? Napatingin naman ang lahat nang dumating ang headmaid. Tumango lahat ng mga katulong. Wala naman po. Tinuturuan lang po namin ng leksyon ang bagong katulong nito. Mukhang hindi kasi niya alam ang patakaran dito sa mansyon. Pagsisinungaling ng katulong. Oo nga po, kabago-bago pa lang niya dito. Nanggugulo na agad siya. Ma'am, kailangan talagang turuan ng leksyon ng babaeng yan. Saad ng isa pa. Tumayo naman si Elisa at ipinagtanggol ang sarili. Nagsisinungaling sila, ma'am. Pinagsasabihan ko lang naman sila na huwag silang umalis dahil hindi pa tapos ang trabaho nila. Pero nagalit sila at sinaktan ako. Pinagbantaan pa nila ako. Huwag kang maniwala sa kanya, ma'am. Siya yung nagsisinungaling. Saad ng mga katulong. Manahimik kayo. Ikaw. Saad nito at itinuro si Elisa. Sumunod ka sa akin. Kayo naman, tapusin niyo ang mga trabaho niyo. Sigaw nito. Tumango naman ang mga katulong. Tumingin ang mga ito kay Elisa at sinamaan siya ng tingin. Sumunod naman si Elisa sa headmaid. Ikaw, ang bago mo pa lang dito, nagugulo ka na agad. Ang laki pa naman na expectations ko sa'yo dahil mukha kang matinik. Pero mukhang mali yata ako. Dahil dyan, matadagdagan ang trabaho mo. Ikaw na ang maglilinis ng kwadra ng mga baboy at kabayo. At kapag may iniutos sa mga amo natin, sundin mo agad. Ayoko nang tatamad-tamad. Sige na, kumilos ka na. Utos nito. Ipagtatanggol sana ni Elisa ang sarili, pero agad na itong umalis. Wala nang nagawa si Elisa, kundi sundin ang utos nito. Naparusahan siya, kahit wala naman siyang kasalanan. Habang naglilinis siya ng kwadra, ay biglang dumating ang anak ng amo niya. Ikaw, may iutos ako sa'yo. Bilisan mo. Utos nito. Tumango naman si Elisa at agad na sumunod dito. Pumasok sila sa mansyon. Paliguan mo yung alaga kong pusa. Dapat mabango yun pagkatapos ha. Agad naman itong sinunod ni Elisa at dinala ang pusa sa banyo para paliguan. Nagpupumiglas ang mga ito at kinakalmot siya. Puro kalmot na siya pero pinaliguan pa rin niya ang pusa. Pagkatapos ay pinatuyo na niya ito. Bigla namang nagalit ang amo niya. What did you do? Bakit ganyan yung amoy niya? Hindi mo ba ginamit yung lavender shampoo? Tanga ka ba? Galit na sigaw ng amo niya. Hindi niyo naman po sinabi kung anong gagamitin ko. Ginamit ko lang po yung nakita kong cat shampoo. Katwiran ni Elisa. So, ako pang sinisisi mo sa katangahan mo. Kung sana, di ba nagtanong ka? Buisit, inutil. Galit na sigaw nito. Anong gagawin mo? Amoy lemon tong pusa, gusto ko nga lavender. Sigaw nito. Papaliguan ko na lang po ulit siya. Nagulat siya nang bigla siya nitong hinampas ng collar.
Tanga ka ba o nagtatanga-tangahan? Gusto mo bang magkasakit yung pusa ko? Ha? Ha? Galit na sigaw nito at pinaghahampas siya ng collar. Tumama pa ang bakal ng collar sa balat niya, dahilan para magkapasay yun. Sorry po. Tama na po ma'am, please. Tama na po. Pagmamakaawa ni Elisa dahil nasasaktan na siya. Ayan ang hirap sa inyong mga hampas lupa. Hindi niyo magawa ng maayos yung utos sa inyo. Mga walang kwenta. Galit na sigaw nito. Nang mapagod, ay tinigilan na nito si Elisa. Umalis ka na sa harapan ko. Agad namang umalis si Elisa. Nang makalayo, ay naluha na lamang siya. Unang linggo pa lang niya, pero puro pagmamaltrato na agad ang natanggap niya. Nag-alala tuloy siya kung ano na ang nangyayari sa kanyang lola. Baka nilalait na ito ng mga kapwa nito katulong. Nalulungkot nga siya dahil imbes na magdamayan silang mga katulong dito, ay sila pa ang nananakit at naghihilahan pababa. Tapos na ang trabaho at matutulog na silang maglola. Lola, ayos na po ba kayo? Hindi po ba nila kayo minaltrato, nilait, binastos? Nag-aalalang tanong ni Elisa. Nalungkot naman ang lola niya. Gusto ko mang sabihin hindi. Ayoko namang magsinungaling sa'yo. Nilait, niltrato ako ng mga amo natin. Sinabi nilang makupad at batugan ako. Intampas din ako dahil hindi ko kagad nagawa yung iniutos nila. Kwento ng lola ni Elisa. Naluha naman si Elisa. Lola, paano kaya kung umalis na tayo? Ayoko pong makita kayong nahihirapan. Hindi ko po kayang malaman na sinasaktan kayo dito. Lumuluhang sambit ni Elisa. Pinunasan naman ng lola niya ang luha niya. Kailangan nating magtiis. Mas ayos na to kaysa mamatay tayo sa gutom sa probinsya. Konting tiis na lang, apo. Pasensya na. Sobrang nasasaktan naman si Elisa. Ito ang isa sa mga dahilan kaya gusto niyang yumaman. Hindi niya kayang makitang nahihirapan ang pamilya niya. Kung mayaman lang sila, hindi nila mararanasan ang mga ito. Kaya't ipinangako niya sa sarili na magsusumikap siya para yumaman at maging matagumpay sa buhay para hindi na sila maghihirap pa. Lumipas ang mga araw, tiniis nilang maglola ang pagmamaltrato ng mga amo nila at ng iba pang mga katulong sa kanila. Sari-saring panlalait ang natatanggap nila dahil lang sa sila ay mga taga-probinsya. Andiyan na naman ang mga inutil na sipsip. Napakakupad, tapos ang tamad pa. Walang kwenta. Bakit ba nandito pa yan? Nararapat lang sa mga hampas lupang yan sa basurahan. Pang-iinsulto ng kapwa nila katulong. Lahat ng ito ay hindi na lamang pinapansin ni Elisa. Ganoon din ang natatanggap ng pagtrato ng lola niya. Nasasaktan nga si Elisa dahil hindi niya maipagtanggol ang lola niya. Kaya lalo siyang naging determinado na magsumikap. Elisa, ikuha mo nga ako ng juice. Gusto ko yung malamig. Utos ng amo ni Elisa. Agad naman iyong sinunod ni Elisa. Agad siyang nagtimpla at ibinigay iyon sa amo niya. Ininom naman iyon ng amo niya pero agad namang dinura. Ano ba to? Galit na sigaw nito. Orange juice po. Utal na sagot ni Elisa. Binuhos naman ng amo niya sa kanya ang laman ng pitsil. Basang-basa tuloy si Elisa. Bobo, tanga, inutil. Nasa iyo na lahat. Simpleng utos lang, hindi mo pa magawa ng maayos. Inutil! Galit na sigaw nito at ibinato sa kanya ang babasaging pitsil. Linisin mo yan, leche. Nakakawalang gana ka. Manang-mana ka sa lola mong makupad. Sigaw pa nito. Kinuyom naman ni Elisa ang kamao. Gusto niyang sagutin ito, pero pinigilan na lang niya ang sarili. Onting tiis na lang, Elisa. Onting tiis na lang. Saad ni Elisa sa sarili. Nilinis na lamang niya ang kalat na ginawa ng amo niya. Tumagal sila bilang katulong sa mansyon na iyon. Lahat ng paghihirap ay tiniis nila.
kahit pa sinasaktan sila at grabeng panlalait ang natatanggap nila. Grabe ka naman, Eliza. Pati ba naman ang amo natin lalandiin mo? Ganyan ka ba talaga pag galing probinsya? Gagawin ng lahat para lang magkapera? Ang kati mo din no? Pang-iinsulto nito sa kanya. Hindi na lang iyon pinansin ni Eliza. Dahil alam niya sa sarili niya na hindi totoo ang sinasabi ng mga ito. Bakit hindi ka makasagot? Ibig sabihin ba nun totoo ang sinasabi ko? Hampas lupa ka nga, malindi ka pa. Galit na naman si Eliza sa sinabi nito. Gusto niyang sabunutan ng babae, ngunit pinigilan na lang niya ang sarili dahil alam niyang magkakagulo lang. Eliza, linisin mo nga itong vase. Ingatan mo dahil mas mahal pa yan sa buhay mo. Utos ng amo ni Eliza sa kanya. Sinunod naman iyon ni Eliza. Nang matapos, ay kinuha iyon ng amo niya at nahulog iyon sa kamay ng amo niya at nabasag. Anong ginawa mo? Dahil sa'yo, nabasag yung vase. Busit ka talaga. Inutil, bobo. Paninisi nito sa kanya. Pero ma'am, kayo po yung nakabasag ng vase. Bakit po akong sinisisi niyo? Katwiran ni Eliza. Sinampal naman siya ng amo niya ng malakas sa pisngi. Sumasagot ka pa? Lumuhod ka. Humingi ka ng tawad para patawarin kita. Utos ng amo niya. Kiniyom ni Eliza ang kamao. Hindi na niya kaya. Masyado na niyang kinikimkim ang lahat ng galit niya. Tama na. Hindi ko na kayang tiisin pa yung pagmamaltrato niyo sa akin. Ang sawa na ako. Ayoko na. Sigaw ni Eliza. Bigla naman siyang hinampas at sinabunutan ng amo niya. Ang lakas ng loob mong sigawan ako. Gusto mo bang tanggalan kita ng trabaho? Galit na sigaw nito. Oo, mas mabuti pa yun kaysa tiisin ang lahat ng pananakit at pang-iinsulto nyo. Mayaman ka nga, pero hindi mo kayang rumispeto sa kapwa. Pinapangako ko sa'yo, balang araw, ikaw ang magmamakaawa sa harapan ko. Pagbabayaran mo lahat ng pagmamaltrato na ginawa mo sa amin ng lola ko. Galit na saad ni Eliza. Asa ka pa? Mangarap ka na lang. Sigaw ng amo niya. Tinanggal sila sa trabaho pagkatapos noon. Paano na yan, apo? Wala na tayong trabaho. Paano na lang ang pamilya natin sa probinsya? Naluluhang saad ng lola ni Eliza. Niyakap naman ito ni Eliza. Huwag kayo mag-alala. Ako nang bahala. Saad ni Eliza. Pakiusap. Huwag mong kunin ang lahat sa akin. Maawa ka, please. Tawarin mo ako sa lahat ng ginawa ko sa inyo noon. Hindi ko sinasadya. At dapat lang naman sa inyo yon dahil makakatulong ko kayo. Pagmamakaawa ng dating amo ni Eliza. Malamig lang na tiningnan ni Eliza ang dating amo. Ilang taon na ang nakalipas. Nagsumikap siya at ngayon ay mayaman na at isa ng bilyonarya. Hindi akalain ng dati niyang amo at ng mga dating katulong nito na yayaman siya ng ganito. Ngayon ay kinukuha na ni Eliza ang lahat ng ari-arian ng dati niyang amo dahil bankrupt na ito at ngayon ay baon na sa utang sa kanya. Sinabi ko na sa inyo, di ba? Pagbabayaran niyo lahat ng ginawa niyo sa amin. Saad ni Eliza at hindi pinansin ang pagmamakaawa ng dating amo niya. Dahil alam niyang deserve iyon ng amo niya. Sa ngayon, ay masaya na siya dahil pagkatapos ng kanyang pagpupursigi, ay mayaman na siya. Hindi na ulit siya maghihirap at ang pamilya niya.